Magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon, at sa mga bago pa lamang bumisita, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat. Okay, so eto, napakaganda ng ito'y ating ka-TH na humingi ng tulong sa pagdagdag analyze maliban sa kanilang analysis. Well, ito'y napakagandang pagkagawa. Ito ay yari sa bato yata ito, at ito kompleto Ricardo. Ayan, kapag may ganyan na butas, napakalaking arrowhead. So medyo ang natagpuan nyo ay isang tunnel patungo sa bunker. Big deposit ito mga ka-TH. Ang problema, napakalalim. Okay, balikan natin yan. Tingnan muna natin ng iba pa. Ito yung kasama niya, oh. Halos magkasing laki sila at pareho ng disenyo, parehong pagka-design. Okay, so ito, ano nga bang kahulugan ito? Of course, suriin natin ang kanyang hugis. Ay siya ay isang napakalaking arrowhead, nagtuturo ng direksyon, at isa rin siyang parang tuka ng ibon na ganun pa rin kung saan nakaturo yung tuka. Parang tuka siya, oh. Ay ganun pa rin ang direksyon. Okay, at ito ang nagsasabi na mayroon talagang item itong bilog. So mayroong item dito. Kung sa ibang sign nila ay ganito yan, nakaukit sa bato pa ganyan. So sa ganyan na sign, ang direksyon niyan ay papunta dito. So kung i-translate natin yan dito sa bato na ito, ay ganun din. Ito yung linya, so papunta siya doon. Okay, ngayon, ang problema niyan ang posisyon, kung anong posisyon niya nang makita nyo. Okay, mamaya ay gagawa tayo ng ilustrasyon sa mga posisyon. Okay, dito muna tayo. So, unang gawin, estimate ng layo niyan o lalim. Kung yan man ay nakatusok pababa, so palalim. Pero kung nakaharap sa gilid, drifting. So ito, sukatin nyo lang ang haba nito, ay ma-estimate nyo na ang lalim o layo. So pagbasihan natin ang kanyang palad, ito. Yan. So ilang ano ba to? Ilang palad? So isa, dalawa, tatlo, apat. Sabihin natin 6 na palad. Ang palad ko ay nasa 8 inches to yung palad ko. So 6 times 8, 48. So 48 inches. Malalim-lalim nga siya. So 48 inches ang lumabas at malalim-lalim nga siya. Kung convert natin sa meters ay 48 meters. Nako, yan ang lalim or drifting. Proportionate kasi ang pag gumawa ang hapon ng mga ganito ay naka-proportion siya sa inches to meters or yards. Halimbawa, ang paa ay 7 inches ang haba, so 7 meters ang layo ng item na hanapin. Ang makapagsabi na talagang man-made ito dahil dalawa ang ginawa. Kung isa lang ito, ay pwedeng natsambahan ng nature. Kagaya nito, dalawa. So hindi na yan nature kasi pareho sila. Parehong may bilog at parehong patriangle ang haba. So man-made na siya. Ngayon gawa natin ito ng ilustrasyon na analysis. Okay, sandali lang. Okay mga ka-TH, so halimbawa ito yung surface ng lupa, ito yung ibabaw, itong ginuhitan ko.
At halimbawa naman ay ito yung inyong tunnel. Ayan. So ano bang lalim na kuha nyo yan? Sa estimate ko, nakuha nyo yan sa 3 meters or 4 meters. Ang arrowhead na nakaganyan. At sa palagay ko rin ay magkasunod ang kuha nyo dyan. Yung isa ay nakuha nyo after 1 or 2 meters, ay nakuha nyo yung pangalawang arrowhead na ganyan. Okay, at sa ibabaw nito, of course, meron kayong nakitang bato dito na may sign, kaya nagukay kayo. Sabihin natin merong malaging bilog at nagukay kayo sa front, so ito yung nakuha nyo. Ngayon, may mga posisyon kasi yan. Sabihin natin yung pinakauna ay nakatusok pababa, so nakaganyan siya. So kung nakaganyan na pababa ang tusok niya, nakita natin kanina estimated 40 meters. Naku, napakalalim kasi. Ang mga big deposit kasi ay sabi ko na sa inyo, kapag mga bunker, umaabot yan ng 60 meters. Meron nga akong mapa na umabot siya ng 200 meters ang lalim. Grabe, ultimate talaga yun na, na Emperor Treasure Site. Kaya sinigurado kasi yan, ang ibaon yan ay sinigurado nila na hindi mahuhukay ng mga ordinaryong tao lang, kasi bunker yan eh. Kaya kung nakita nyo naman na patusok pababa, kulayan natin ng iba. Halimbawa, ganito ang pagkakuha nyo sa isa, sa pinakauna. So punta pa kayo dito, estimated of 40 meters deep. Ngayon, kung ang pangalawang arrowhead nakuha nyo sa posisyon na nakaganito na, so diyan na kayo mag-grip. Sundan nyo ang kanyang anggulo. Baka kasi nakaganyan siya kunti. Kung nakaganyan, maganda. Kasi yan ang mga layout ng Hapon na slanting entrance. Nilalagyan nila yan ng hagdan na bato. Yan ang tinuturo niyan. Kapag naka-slant yan, sundan nyo ang malambot na lupa. Kasi yan na yung backfill na nilagay nila sa hagdanan. Minsan nga itong hagdan ay may takip to na bato, at pag nabuksan nyo ay makikita nyo yung hagdan na bato na pababa. So, ang layo niyan ng hagdan ay nasa 20 meters yan pababa. Pero sa dulo niyan ay surety na nandyan ang bunker. Ang bunker ay gawa sa bato rin. Bedrock yan na kinarb nila, ginawang parang treasure vault, parang maliit na room. At nakalagay dyan, pinakamaliit na deposito dyan ay 3 tons to 30 tons. Ganyang kadami ang laman ng mga bunker. Hindi sila gumagawa ng bunker na 1 tonelada lang ang inilagay. Marami talaga. Kasi bunker eh. Yung 1 ton, pwedeng sa mga giveaway yun nilagay nila. Pero ang bunker, malalim talaga ito. Itong nakuha nyo mga katiyats. Kaya sundan nyo lang muna kung saan nakaturo ang mga arrowhead. Okay, so sa tunnel na yan, ang pinakalalim na pag vertical nyo, yung pag going downward nyo, sa mga mapa ko kasi yun, nakabase ako sa mga mapa, ay nakikita ko palagi na ang lalim ng vertical ay nasa 12 to 14 meters. Ito yung palagi yung lalim. Mag-vertical muna ng 12 to 14 bago sila change direction, bago sila gumawa ng islanting na daanan, pababa pa rin. So hindi natin alam sa ilalim ng lupa kung saan na direksyon yung islanting na hagdanan.
left or right ba, west or east ba, or north and south. Yun ang mahirap. Alam natin sundan ang arrowhead. Halimbawa, sinundan natin to vertical pababa. Alam natin yan, pero yung pag-slant sa ilalim ay hindi na natin alam. Kaya yung pangalawang arrowhead, tingnan nyo ang kanyang direksyon ng pagkalagay. Kung naka-slant, susundan nyo lang. Ang technique ay hanapin ang pinakamalambot na side ng tunnel. Ang malambot na lupa palagi ang sundan. Kapag nasa 14 meters deep na kayo, kasi yan ang backfill. Ibig sabihin yung malambot nilagay lang yan. At pag nakuha nyo yan ay makikita nyo na meron ng parang daanan o butas. At nangangamoy din siya. Merong amoy ng nalalata na mga kahoy. Kasi yun ang mga timber nila na naiwan. At nalata na rin. So, meron ng methane gas. So, delikado rin ang methane gas. Kaya, kapag ganyan na malalim na ang hukay nyo, umabot na kayo sa 20 meters, kahit 15, gumamit na kayo ng blower. So, blower na papasok at isang blower na palabas. Yan ang maganda. Kasi karamihan sa atin ng blower ay papasok lang ang hangin. Maganda may blower din sa baba and then may palabas para priskong-prisko ang hangin sa loob ng tunnel. Yan kasi ang mahirap kapag may methane gas, kahit natural methane yan, kapag matagal tayo sa loob ng tunnel ay mahihilo tayo, makatulog. Kaya yung iba namamatay. Natural gas lang yun. Kaya kailangan talaga ng blower. Industrial blower, yung malakas talaga. Kaya magastos ang maghukay ng big deposit. Kapag nakita nyo yung layer by layer, in every 2 meters kasi yan, meron iniiwan sila na mga bato na may marka. Karamihan ng bato ay bilog na may dot. Iniiwan nila yan. Merong parang ulo ng pagong. Iniiwan din yan. Merong hugis kamay na bato, merong hugis puso, merong paa. Yan ang mga madadaanan nyo sa paghukay nyo. At kapag nakuha nyo yung left na paa, yung kaliwang paa na sign, kapag ito na yung nakita nyo, yung kaliwa, dito pala yung kaliwa, nagaganyan pala yung kaliwa. Kapag ito na naitsurang nakita nyo, left foot, yan yung pinakahuling sign sa loob ng tunnel yan, sa ilalim. Kapag nakita nyo na ang left foot, ang right foot kasi ay nasa itaas yan, dito yan banda nilagay ang right, at ang panghuli ay left foot. Kapag meron ng left foot, malapit na ang item. Yun ang aking nalalaman about left foot sa ilalim ng tunnel. Kaya ito siguradong big deposit, pero siguradong malalim, at siguradong magastos, at siguradong delikado, mga katiyats. Kaya payo ko sa inyo ay hanggang 14 meters lang kayo maghukay. Baka matsambahan na vertical tunnel lang yan. Ang Hapon, kapag nagbaon sila ng big deposit, ay hindi sila naghukay ng vertical tunnel lang. So una, kapag big deposit, naghukay sila ng ganyan. 12 to 14 meters yan na lalim. So ito, 12 to 14 meters, pagdating dyan na sila mag-stop at mag-change direction na sila. It can be papuntang east. Ito na yung may hagdanan. Gumagawa talaga sila ng hagdan sa ganyang lalim na para madali ang pagbaba ng item.
So dito sa change direction, diyan na tayo maliligaw. Kaya pagdating dito na layer, ay suriin nyo na ang lupa kung saan ang malambot. Pagdating sa 14 meters dito banda, tingnan nyo kung saan ang malambot na side ng lupa. At kapag natamaan nyo yung backfill, yun na yung sundan. Automatic na yung backfill ay papunta sa hagdanan, papunta sa entrance to the bunker. At huwag kalimutan ng bunker palagi ay 30 meters minimum to 60 meters, at sabi ko na mayroong isang mapa na 200 meters ang lalim. So itong 30 to 60 yan ang common na mga lalim ng bunker. Okay, at ang final dyan na seal ay delikado. Meron talagang methane gas yan na naiwan dahil sa mga gamit nila na naiwan doon. Hindi lang yan, baka mayroong mga binaril na mga naghukay, yun ang nag-produce ng methane at delikado yun. Kaya kung may matagpuan kayo na tunnel na man-made na malalim, ay gamitan nyo muna ng blower. Bloweran nyo muna ng sabihin natin mga 6 hours. Lagyan nyo ng hangin para lalabas yung methane. Okay, so yan lang ang aking analysis mga ka-TH. Partial lang yan kasi wala naman tayong mapa. Yan ay partial analysis sa inyong nakukuhang big arrowhead underground markers. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. God bless us all. At huwag kalimutan mag-subscribe sa channel kung bago pa lamang. Hanggang sa muli, paalam. Perfect. Perfect.